Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nagmamalinis na nga itong sikat tapang na ito. Dito nga natin makikita na talagang gagawin niya ang pagbe-brainwash kay Kataroha para lamang ito ay maligtas. Makikita natin na talagang mapapaamin kaya ni Senador Robin Padilla itong si Kataroha na ito dahil kung titignan natin ay talagang stick siya sa kanyang sinasabi na talagang wala itong mga salamin at aso na tumira at tumingin sa kanya nung siya ay sumabit sa truck. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Katapang na ito, bas na akuhin niya ang kasalanan ay tila kasalanan pa ng mga baguhang gwardya na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang matalino nga ang matching na Katapang na ito na kahit talagang pinipilit nang mag-resign ito sa kanyang pwesto, ngunit talagang gumagawa pa rin ng paraan para ito ay manatili. Dito nga natin makikita kung paano nga talaga kaganib sa kapangyarihan si Bautista at si Katapang na ito dahil kayang-kaya nilang isakripisyo ang ibang tao para sa sariling kapakanan nila. Dahil kung titignan natin si Kataroha, ang magiging fault nga nito ay nasa mga gwardya na ito dahil napabayaan nila ang kanilang trabaho. Ngunit dapat talagang si Katapang ito ang gisahin dito, kaya naman hindi titigil ang ating mga senador para mapaamin talagang si Kataroha na ito kung sino nga ba ang nagpalaya sa kanya at sino nga ba ang mga mastermind na nasa likod ng mga kalukuhan na nangyayari di umano sa loob ng Bucor Bilibid. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Natin si Inspector Purification. Siguro sir, sa ngayon maglagay ka ng siga doon na Commander of the Guard. Mr. Chair, Your Honor, gagawin po namin. Opo, yun po ang sikreto dyan eh. Tsaka ma'am, kay ma'am, ako naman tagahanga nyo naman ako, ma'am Angelina Bautista. Pero sana, sa susunod, meron talaga tayong command responsibility. Mahirap yung sinasabi natin na, hindi ko na trabaho yan. Mahirap yun. Dapat pagka tayo po ang opisyal, talagang meron tayo talagang sagot natin yan. At ako po umahanga dito kay Ma'am Purification, talagang inamin nyo. Hindi po kayo dyan nagdunong-dunungan, hindi kayo nagtakip-takip pa. Talagang yan po ang kailangan natin, accountability. Inaamin na kagad. Kaya nakakawala po ng init ng ulo yun eh. Kasi minsan dito po sa hearing namin, yan na madalas makainit ng ulo. Yung palpak na, nagmamagaling pa. Kaya po ma'am, ako po ay bumabati sa inyo. Thank you, Your Honor. Opo. Tanong ko na lang po ulit si Michael. Ano ba talaga, tol? Ako bilib ako sa isang salita ni General Katapang dahil sinabi niya sa amin na kahit anong mangyari, puproteksyonan ka niya. At nagulat ako, buhay ka pa. Talagang maraming salamat, sir. At mayroon kayong isang salita. Kasi yung ginawa mo sa panahon namin, totoo yung sinabi mo. Pag ganyan ang ginawa mo, pinirwisyo mo yung buong populasyon. Medyo madidisgrasya ka, Michael. Sana, tanawin mo yan na utang na loob mo sa bureau. Kasi yung ginawa mo, nalagay mo sa alanganin talaga yung bureau. Lahat. Pero ang maganda lang dyan, nakita namin ngayon. Nakita namin kung ano yung mga dapat namin gawin para hindi mangyari ito. Dahil ayaw naman namin sisihin yung bureau lang. Sa totoo lang, ngayon, narinig namin, 51,000 na. 51,000 ang populasyon. Sa amin, tumatama ito. Kasi ibig sabihin nun, medyo napapabayaan namin kayo. Pero sana, aminin mo na talaga, ano ba talaga ang nangyari? Ano ba talaga? Total, naiipit pa tong gwardya. Ano ba talaga? Yung totoo.
Sumakay po ako sa truck. Tibay talaga nito, Chairman. Ayaw talaga umamin. Talaga sa truck ka talaga. Opo. Ah, okay. Sa palagay mo ba, may makakalusot pa na katulad mo? Hindi ko lang po alam. Ikaw lang talaga yung pinakamagaling sa palagay mo. Hindi ko po alam. Pero talaga, alam mo, Michael, nahirap talaga maniwala doon sa sinasabi mo eh. Pero ganun talaga, ayaw mong umamin. Alam mo naman madadagdagan ka ng sintensya dyan. Opo. Medyo matagal-tagal kang mababadget dyan. Alam mo naman yon. Opo. Ayaw mong maging witness namin para sabihin mo kung ano yung mga kalokohan dyan. Baka makatulong sa'yo si Senator Tolentino. Baka hindi ka na makasuhan kung tutulong ka sa amin. Para po kayo. Ha? Bahala ka na daw. Eh, si Senator Padilla nagtatanong eh. Sa'yo lang nakatingin, Senator Padilla. Eh sabi ko kasi, baka matulungan mo siya. Kasi, alam mo, natulungan mo na kami. Ito yung positibong banda, ha? Natulungan mo kami lahat. Natulungan mo ang mambabatas, natulungan mo ang bureau, nalaman namin kung ano ang problema. Kami naman ngayon mag-iisip kung paano kayo matutulungan. Ito, binabasa ko nga, gumawa ako ng bill patungkol sa regionalization ng Bilibid. Kasi ayoko naman na malayo yung mga bilanggo sa mga pamilya nila. Kung po pwede, ilapit na lang sila kung nasan sila. Kung taga-Bisaya sila, doon na lang sila makukulong sa Bisaya. Kung taga-Mindanao, taga-Mindanao. Pero hindi namin pwede palagpasin to. Trabaho naman namin yun. Dito, ang maiipit dito, ikaw lang. Yung mga gwardiya dito, masususpindi lang yan. Nandito yun, nabasa ko, masususpindi without pay. Ikaw, madadagdagan ka ng sintensya. Kapag hindi natin ito nalaman kung saan nanggaling ito, kung paano mo ginawa yung pagiging mahiwaga mo, hindi matitigil to. Sabi ko naman sa iyo, tutulungan ka namin kung tutulungan mo kami. Total, tinulungan mo na kami lahat ngayon. Tulungan mo na kaming dire-diretso. Gusto mo ba tinulungan mo kami, ikaw lang maipit dito? Gusto mo ba yon? Ikaw lang maipit dito? Opo. Ha? Ginawa ko naman po yun eh. Ah, ganun? Opo eh. O sige, kasuhan mo na to. Wala na ako may tatanong dito. Lahat na ng panglalambing, ginawa ko na eh. Wala talaga, matigas talaga, Chairman. Salamat, Senator Padilla. Tanungin kita, tuloy ko lang yung tanong ni Senator Padilla kay Michael. Noong ikaw ay sinuspinde na hindi pwede lumabas dahil sinabihan ka ng bantay pinto na hindi ka pwedeng daw lumabas kasi may ginawa kang pagkakamali. Ano yun? Mike. Dahil lang po ulahalayakan. Dahil sa Makulit daw po ako. makulit. Opo. Aba, anong kakulitan mo naman na ano? Hindi lang po sumusunod. Hindi ka sumusunod. So, pinagbawal ka na lumabas sa iyong selda. So, hindi ka na pwedeng lumabas. E paano, kahit noong July 7, bawal ka rin lumabas sa dormitoryo. E paano ka nakalabas doon sa dormitoryo para tumulong doon sa pag-akyat ng basura at pagdaan ng Kiko King? Kiko King ba yun? Mang Kiko, yung Kiko L300, pagdaan, nakitulong ka pa, nakatago ka sa likod. Di ba, pinagbawalan ka na ng bantay pinto? Opo. O, paano mo nagawa yun? Sinabi na ng bantay pinto, bawal ka lumabas. May lalaw po kasi nun eh. Meron po kasi pasok lalaw nun eh. May? Meron po lalaw sa loob nun. May dalaw. Ito yung sinasabi mo na sumabay ka. Gano'n. Meron po kasi lalaw nun eh. Kaya po medyo marami pong tao sa Mayala. So, nakalabas ka. Ito na yung sinabay mo yung sinasabi mo sa truck. Opo. Ikaw ba ay, totoo ba na yung mga binanggit mo ngayon, inuulit mo ngayon, binanggit mo noon, ikaw ay dumaan sa isang polygraph test ng National Bureau of Investigation?
Alam mo yung polygraph, yung mga may nilalagay-lagay dito habang nagsasalita ka, tinatanong ka kung nagsasabi ka ng totoo. Opo. Kailan yun? So, kaya kung hindi mo matandaan, hindi naman siguro kahapon yon. Hindi po. So, saan ginawa yon? Sa maximum po. So, pumunta ang NBI sa'yo. Opo. O, pagkatapos nung polygraph test, anong sabi sa'yo ng NBI? Wala po. Wala. Hindi na pinakita sa'yo resulta. Hindi na po. NBI is here. The Chief of the Photography and Publication Laboratory Division. Yes, sir. We also have Photography and Publication Laboratory Division, Photographer 2, Dr. Roland Demetria. Tiga Pangasinan ka ba? Yes, sir, Honor. I'm from Binalon and Pangasinan. Alam mo si Assemblyman Demetria noong araw? Assemblyman Dimitri is my uncle, sir. Kaibigan ng tatay ko. Ikaw, Mr. Fakultad, taga-NBI din. Anong pana kayo, di ba? Yes, sir, Honor. Isa lang siguro, kung sino, magtulungan na lang kayo. Apparently, records will show that Mr. Michael Cataroha underwent a polygraph test. And can you provide this committee, can you reiterate before this committee the findings coming out of that polygraph test? You have the floor. Sir, Honor, I will inform the chief of the polygraph division of the outcome of their findings regarding the polygraph examination of Michael Cataroha, Your Honor. You will inform? Yes, sir, and get a copy and submit before this No, we have honorable committee. You provided the Board of Inquiry, the National Bureau of Investigation, provided the Board of Inquiry the results of the polygraph test. Are you aware of that? No, Your Honor, I'm with the Photography and Publication Laboratory Division. Kasi lumalabas na mayroong polygraph report 203-40 na to your general knowledge na lang ito. Lumalabas, the results of the polygraph tungkol kay Michael Cataroha, no specific reactions indicative of deception. Ang tanong sa kanya, totoo ba lahat ng salaysay mo sa imbis? Ano po ibig sabihin sa inyong pagkakaalam na no specific reactions indicative of deception? Your Honor, sir, my expertise is on photography, sir. Photography. Pero dito sa lumalabas nito, no specific reactions indicative of deception, parang hindi naman siya, parang nang nagsasabi siya ng totoo. Walang deception eh. Walang deception eh. So, hindi rin ako polygraph expert, pero siguro dapat naimbitahan dito, Comsec, yung expert witness ng NBI. Diba? So, kung nakalagay dito, no specific reactions indicative of deception, ang lumalabas, malamang-lamang nagsasabi ka, Michael, ng totoo. Opo na naman sagot mo. Na sa truck ka at merong walang salamin. Wala po. Walang salamin. Opo. So dito sa maraming sinumpaang salaysay at nasa harapan ko si CO1 Nico Samuco, CO1 Alexander Kidong, CO1 Morente. Doon sa sinumpaan salaysay, wala dito si CO1 Joko Marapaw. Doon gumamit isa lang sa inyo. CO1 Namuco, gumamit ba ng salamin? Gumamit ba ng salamin? Good morning po, Your Honor. Bali, Your Honor, hindi po kami kasi yung naka-assign dun sa gate. So wala kayong nabalitaan kung gumamit ng salamin? Hindi rin po sa ano na yun. Hindi lang po kami yung naka-assign sa gate po. Hindi naman sa tinatanong ko kung kayo naka-assign. Wala kayong nabalitaan na gumamit ng salamin o hindi gumamit ng salamin? Gumamit po, Your Honor. Gumamit ng salamin sa inyong pagkakaalam. Ikaw naman, CO1 Alexander Gidong, gumamit ng salamin o hindi gumamit ng salamin? Gumamit, Your Honor. Bakit mo alam na gumamit ng salamin? Protocol po yun sa gate security, Your Honor. Protocol yon. Pero dito sa iyong sinumpaang salaysay, may sinabi ka rito na yung mga pumalit ay mga rookies, inexperienced. Yes, Your Honor. So yung ba ay nagdulot din ng kalituhang ito? Anong sabihin na rookies? Sir, kasi kami, Your Honor, ay mga bagong graduate lang po last November 2022. So rookies kayo, Yes, wala kayo experience. Yes, Your Honor. Kung nanood ka ng basketball kagabi, yung si Luka, Rookie of the Year nung araw yon, ang galing.
So rookies kayo, ibig sabihin, hindi dapat kayo doon sa ganung pwesto sa maximum security compound. Sa position na yun, Your Honor, para sa akin, Your Honor, kasi Wala pang karanasan. wala pa kami karanasan at ang training po namin ay basic pa lang po. So napadala kayo sa maximum security compound. Hindi kayo nagsabi, sir, wag naman muna dito kasi baguhan lang kami. Sir, wala po kami nagawa kasi yun po yung order na binaba sa amin. Walang? Wala po kami nagawa kasi yun po yung order na binaba sa amin. Sumunod lang po kami. Susunod kayo sa order. Ngayon, saan kayo naka-assign? Ngayon, Your Honor, naka-assign na po kami sa Sablayan Prison Penal Farm, Your Honor. So kahit rookies, pwede doon. Ikaw naman, CO1 Morente. May salamin ginamit o wala salamin? Good morning, Your Honor. Ako po ay kabady po ni CO1 Kidong and sa pagkakaalam ko rin po gumagamit po talaga ng salamin during paglabas po ng mga any vehicle po. Paglabas at pagpasok po gumagamit po talaga ng Yun ang salamin. pagkakaalam mo. Kasi siyempre, pag lunch break, nagkukwento-kwentuhan kayo doon. Pag off kayo, may salamin naman tayong ginagamit, di ba? Okay. Yes Tama? po, Your Honor. Kahit wala kayo nung araw na yon sa actual inspection. Subalit, wala lang dito, hindi na imbitahan ni Comsec si CO1 Hoko Marapaw. Wala dito? Wala. Ba't hindi natin na-imbitahan? Hindi naman siya relieve pa, no? Hindi pa siya relieve. So, si CO1 Marapaw, ang sinasabi niya, gumamit ng salamin at gumamit pa ng aso. K9, aso. Michael, meron ba aso? Wala po. Ba't alam mong walang aso? Hindi naririnig mo siguro aso. Natahol lang aso. Kasi kung may aso, maamoy ka na ng aso, kakagating ka na ron. Pumunta ko kailangan ng crack kung may aso po yun eh. Ha? Pumunta ko yung kailangan ng crack kung meron pong aso. Makikita ka ng aso. Opo, kailangan po. Takot ka sa aso? Opo. Bakit? Nakagat ka na ng aso? Opo. Saan ka nakagat? Sa preso? Kalabas po. Kalaya ka po. Kaya takot ka sa aso? Opo. Hindi ka naman nakakain siguro ng aso? Nakakain din po. Ayun. Magagalit nga sa iyo ang aso. So walang aso nung araw na yon? Wala po. Si O1 Namuko, may nabalitaan kayo na gumamit ng salamin? May nabalitaan kayong gumamit ng aso? Good morning po, Your Honor. Yes po, Your Honor. May aso po. K9 May aso? unit po. May aso? Yes po. Ilang aso yon ginagamit? Usually po, hindi ko rin po kabisado, Your Honor, yung dun sa gate po, Your Honor. Merong aso. Ano, teka muna. Hindi mo matandaan, nasira yung train of thought ko. Hindi mo matandaan kung pakiulit? Hindi po, lagi rin po talagang may Hindi kasamang aso. Ilang aso yon? Hindi ko lang din po sigurado, Your Honor, kung ilan po yung bilang, pero meron po laging unit ng K9. So kung naikot yung may salamin, may tangkay, naikot din yung aso. Yes, Your Honor. Okay. CO1 Kidong, Alexander Kidong, may aso ka nabalitaan? Wala. Your Honor, pag dumadaan kami sa gate 4, meron po kami nakikitang aso doon. Meron pong K9 unit. Merong K9 unit. Yung si K9 unit, nag-inspection din sa ilalim, Yes, Your Honor. kasama nung salamin. Yes, Your Honor. Magkasabay yun, ano? Yes, Your Honor. CO1 Nico Morente, sa pag-uusap-usap mo doon, kausap mo sa lunch break, sa lahat, may aso? Your Honor, may ano po talaga po doon, umaga-gabi po, may nakatalaga pong K9 unit na nag-aasikaso po para po sa mga aso po na kasama po nilang nag-check po. Kasama po yung salamin po na sinasabi. Kasama nung salamin si aso. Yes po, Your Honor. Minsan po, nauuna sa salamin tapos pinapadaanan po ng aso. Depende po sa ano po nila, routine nila. Pero usually po yun po talaga nakikita ko. Salamat. Meron Gerald Katapang na footage ata ditong CCTV na merong ginamit na under chassis mirror. Meron ba tayo maipapakita, Gerald? Hindi po namin dala yung mismong CCTV footages. Meron dito lang mga larawan lang po ng mga at nagpapakita po dito na walang gumamit na salamin ang mga duty guards during that time. So is that we have here? This is the actual what happened on July 7, 2023, Your Na Honor. walang gumamit ng salamin. Wala po. And even kasi po tatlo pong ano yan, kung matatandaan niyo po. So ibig sabihin po tama si Kataroha. Opo.
Tama si Kataroha na walang gumamit ng salamin. Wala po. Makikita po dito, wala po talaga. Sinilip lang nila ganyan. So, how about yung K9? May gumamit din? Hindi na po namin na andito ko yung K9. Can you show the photographs to the National Bureau of Investigation, who happens to be experts here? Can you... Wala lang dito yung footage para maipakita natin. Pero base sa nakikita nyo, kasi ang hindi kayo doon sa polygraph, sa photograph kayo, expert. So, ito kuha talaga doon sa nangyaring yon o reenactment? Mr. Chair, Your Honor, we need the original one. The video. Yes, Your Honor. Pero sa first impression nyo, saan ba larawan yan? We couldn't make an opinion because it is a printed photograph, Your Honor. We need the original one. So dapat COMSEC, bago tayo mag-imbita ng NBI photography expert, meron silang basihan to enable them to testify as an expert. Lesson learned yun. Ganon din siguro si Mr. Facultad. Hindi niya mapapatunayan na yun yung tunay na larawan nung pangyayaring yon. So, mahirapan tayong i-validate yun. So, ganun siguro yung hearing natin na dapat may basihan. So, ang sinasabi mo, General Pereras, sa larawan, wala. Wala po. Wala po, Your Honor. Base doon, yung larawan na yan, screenshot noong video. Wala po. CCTV. CCTV, opo. So, lumalabas kayo, CO1 Namuco, CO1 Gidong, CO1 Morente, and the rest, kayo naman ang hindi nagsasabi ng totoo. Your Honor, for clarification lang po, hindi po kami naka-assign sa gate security. Kami po ay naka-assign Oo sa... nga. Pero sinabi nyo kanina na talagang gumagamit lagi ng concave mirror. Your Honor, pag pumupunta po kami sa gate 4, may nakikita po kaming mirror, tsaka meron pong naka-standby na K9 unit po doon. General Pereras, diyan sa pagkakataong yan, hindi ginamit? Wala po. Wala po nakita. And even during the time... Well mga kaibigan, dito nga natin mapapatunayan na talagang matigas ang pagmumukha ni Katapang na ito dahil kayang-kayang isakripisyo ang ibang tao para sa kanyang sariling kapakanan. Ngunit alam na alam nga ni Senador Robin Padilla Tolentino na nagsisinungaling itong si Kataroha na ito at pati mismo ang mga NBI ay sangkot na naman sa kaso na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.